Bago ko po umpisahan ang sasabihin ko sa inyo, sa lahat po, isang mensahe po ng Panginoon para sa mga Kristiyano, para sa ating mga Kristiyano lahat. Nais ko po na ipadalangin lahat ng mga manonood po ng salitang ito na galing sa Panginoon. Sabi ng Panginoon Jesus, darating po siya, darating siya. Kung kailan po siya darating, hindi po natin alam. Pero isa lang po ang sigurado, darating ang Panginoon Jesus. Pero darating po siya para sa mga banal, para sa mga taong nagtitiwala at naniniwala sa Kanya. Hindi po biro ito na sabihin natin na alam na namin na darating ang Panginoon Jesus, pero sinasabi ko po ito sa inyo. Hindi po para sa sarili ko. Hindi ko po sinasabi ito ng galing sa akin. Let me be frank to you. Hindi lang po para sa mga Pilipino na nandiyan, kundi po para sa mga tao na naniniwala at nagtitiwala sa Panginoon Jesus. Sabi ng Panginoon, nakikilala ako ng aking tupa. Dinirinig na kanyang pastol. Dinirinig ng tupa ang kanyang pastol. Let me get straight to you sa mga tao nananampalataya sa Panginoon Jesus. Darating po ang Panginoon Jesus, pero hindi po lahat. Nakakalungkot ng isipin, pero hindi po lahat ng mga Kristiyano, o sabihin na po natin, hindi po lahat ay mga Kristiyano. So, hindi lahat ng born again Christian, kahit sabihin pa po natin na pastor na siya, evangelist na siya, ay makakasama ng Panginoon Jesus. Kundi po yung tapat, banal. Hindi ko po sinasabi na tapat ako at banal. Pero sabi ng Panginoon, isang mensahe na galing sa Kanya. Makikita ako ng tao ng mga malinis na puso na naghahanap sa akin, na naghahanap ng katuwiran sa Panginoon Jesus. This message ay para po sa lahat ng mga Kristiyano na inaakala natin na tayo ay Kristiyano. Pwede niyo akong pasahan. Pwede niyo sabihin sa akin na sino ka ba para magsalita sa akin ng ganito? Sino ka ba para magsalita sa amin ng ganito? Pero sabi ng Panginoon, ang humamak sa anak ng Diyos ay patatawarin. Pero ang humamak sa banal na Espiritu ng Diyos ay mapapahamak. Sinasabi ko pa ang mensahe ito dahil ayaw po ng Panginoon Jesus na mapahamak tayo. Kasama na po ako din. Ayaw ng Panginoon Jesus na mapahamak lahat ng tao dahil lahat ng tao po ay minamahal niya. Ang punto po ng mensahe ito ay hindi po para sa akin, kundi po para sa mga Kristiyano na kung hindi man po kayo believer, kung unbeliever man po kayo, sinasabi ko po ito sa inyo, darating po ang Panginoon Jesus. Malapit na po siyang dumating. Huwag niyo pong baliwalain ng mensahe ito dahil lahat po ng sinasabi ko sa inyo ay maaring galing sa akin. Pero sabi ng Panginoon, diringgin ng aking tupa, makikilala ako ng aking tupa. Yes, Jesus. Dalangin ko sa inyo na maunawaan niyo ang bawat salita sinasabi ng Panginoon sa inyo. Sinasabi ng Panginoon sa atin. Nakakalimutan
Nakakalungkot isipin na darating po ang Panginoong Jesus. Pero hindi po tayo handa. Nakakalungkot isipin na darating po ang Panginoong Jesus na maraming tao ang hindi pa rin siya nakikilala. Bilang isang Kristiyano, bilang isang nagbabalik loob na Kristiyano sa Panginoon, sinasabi ko po na mayroon pong langit at impyerno. Sinasabi ko po ito, hindi para sa sarili ko. Hindi ko po itinataas ang aking sarili sa mga oras na ito. Nais ng Panginoon na lahat ng tao magkaroon po ng kaligtasan. Nais ng Panginoon Jesus na lahat po tayo ay makasama na sa kanyang kaharian. Ngunit, sinasabi ng Panginoon, anak, hindi lahat makakaligtas. Nakakatakot isipin na kahit ako, sinasabi ko sa inyo dahil kahit ako na binigyan ng mensahe ng Panginoon ay nakakaranas ng pagkikipagbaka sa kaaway. Sa mga Kristiyano na nanonood po ng video na ito, nawa, dalaman ko na ang galing na Espiritu ng Panginoon ay sumainyo at maunawaan po bago na sinasabi ng Panginoon sa kanila. Sabi ng Panginoon sa ating mga Kristiyano, ako ang pumili sa inyo, hindi kayo ang pumili sa akin. Nakaka-flatter na tayo bilang Kristiyano, hindi po tayo ang pumili sa Panginoon, kundi ang Panginoong Jesus mismo ang pumili sa atin kahit gaano pa tayo kasama. Sinasabi ko po ito, hindi lang para sa inyo, kundi para sa akin. Dahil maaaring husgahan niyo ako, sino pa ako kung sasalita sa harapan niyo. Sabihin ko rin po sa inyo, ako isang taong makasalanan, isang tao na hindi ka napatawad sa paningin ng Diyos, isang tao, ordinaryong tao na dati nasa kadiliman, but by the grace of God, bago pa ako sinilang, sabi ng Panginoon sa akin, bago pa ako sinilang, pinili na po niya ako by grace of God. At gusto ko lang po maramdaman ninyo na ang banal na Espiritu ng Panginoon ay kumikilos po sa buhay natin, sa buhay ng lahat. At hindi lang po yun. Hindi porke tinanggap na natin ang Panginoon, we are saved. O ligtas na po tayo. Hindi po ganun. Sinasabi ko po ito sa inyo, o hindi pa ako nagsasabi sa inyo. Sinasabi po ito ng Panginoon sa inyo, hindi lang po sa inyo, kundi sa akin din.
sinasabi ng Panginoon na ang pagiging Kristiyano ay hindi magiging madali para sa atin. Sabi ng Panginoon, ang daan sa kapahamakan ay maluwag, pero ang daanan sa katuwiran sa Panginoon ay masikip na daanan. Mahirap po sa isang tao ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Sobrang hirap. Alam niyo po, kanina, as I watching the testimony of John Ramirez, kung sino man po nakakilala kay John Ramirez, nakakarelate ako sa sinasabi sa testimony na about sa spiritual battle. Yung pakikibaka ng isang Kristiyano sa mga espiritu na hindi po natin nakikita. Ano na parang ang hirap paniwalaan, pero totoo po nangyari na bilang isang Kristiyano na kapag tinanggap mo ang Panginoon Jesus, ay kapag tinanggap mo siya, sasabihin ng iba, ay, okay, I'm saved sa Panginoon na ako. Pero layo po natin ang isipin na ang Diablo po na ating kaaway, binalaan tayo ng Diablo na ating kaaway na mag-ingat po tayo dahil ang Diablo na ating kaaway ay umaaliligid po siya sa paligid natin para hanapan tayo ng lunas, para ilayo po tayo sa Panginoon. Sinasabi ko po ito para maging aware po tayo sa nangyayari sa paligid natin na ang masamang tao po ay hindi po siya magiging masama kung wala po nagkokontrol sa kanya. Maliwanag ko pong sinasabi sa inyo, mga anak ng Diyos. Pakinggan niyo po ang sinasabi sa inyo ng mga Espiritu sa mga oras na ito. Maaring sabihin niyo po sa akin, parang mahirap paniwalaan, pero kahit ako din po sa sarili ko, mahirap din paniwalaan. Pero sabi ng Panginoon, anak, mapalad ang tao hindi nag-aalinlangan sa akin. Mapalad ang tao na naniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Totoo po yun. Ang isang Kristiyano ay hindi po matatawag na totoong Kristiyano kung wala siya personal na relasyon sa Panginoon, kung hindi po siya nakadirect sa Panginoon Jesus. Sabi ng Panginoon, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Yun po yung sabi ng Panginoon Jesus, na wala pong ibang daan, kundi ang Panginoon Jesus lamang. Maaring i-ignore niyo po, baliwalain yung sinasabi ko sa inyo. Pero sinasabi ko po sa inyo, sa mga oras na ito, unless wala sa inyo ang banal na Espiritu, hindi niyo mauunawaan ang bagay na ito. But I'm still praying. Nagtiwala ako at nagtitiwala sa Panginoon na
Bubuksan niyo po ang isip ng puso niyo. Ano naman ang sinasabi ko sa inyo na ang buhay po ng isang Kristiyano ay hindi magiging madali para sa mga Kristiyano. Magpakatatag po tayo na lagi po natin iisipin and I know that Almighty God Jesus at ang kanyang at ang banal na Espiritu ay lagi po natin tatawagin. Marahil nauunawahan ninyo. Sabi ng Panginoon, anak, ang nakikinig sa iyo ay nakikinig sa akin. Mga kapwa ko Kristiyano, mahal po kayo ng Panginoon Jesus. Sobrang pinagtulog ang puso niya sa mga tao na tumatalingkod sa Kanya, sa mga tao na hindi po naghahanap sa Kanya. At sobra din po, nahihirapan. Sobra din po, masakit sa Panginoon na makita niya ang bawat tao na napupunta po sa impyerno. Totoo po. Sabi nga ni Angelica Zambrano na nakapunta po sa heaven, maaaring hindi kayo maniwala sa kanya. Pero ang banal na Espiritu ay magkasama sa inyo. Kung totoo ba ang sinasabi niya o hindi, panoorin niyo po siya. Nakakatakot ang isipin na ang mapunta ka sa impyerno na sabi ng Panginoon Jesus, maliban sa ibang na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Sa lahat pa ng mga believers, sa lahat pa ng mga unbelievers, patawarin niyo ako kung na-offend ko kayo. Pero sinasabi ko lang po ang katotohanan sa inyo bago mahuli ang lahat. Dahil ayaw ng Panginoong Jesus na mapahamak kayo. Ayaw po ng Panginoong Jesus na mapahamak po tayo. Dahil darating po siya. Hindi pa natin alam kung kailan, anong oras, anong araw, anong year. But I can assure you, I can assure you, darating po ang Panginoong Jesus. And it breaks His heart na hindi lahat makakasama niya sa kaharian niya. Pero sabi ng Panginoon, pinanaman sa lahat. Papasok ako sa kanilang mga puso, sa kanilang mga isipan. Kung nakatawa ko sa kanilang mga isipan, anak, ipinanamin mo sila.
I'm doing this video dahil mahal ko ang Panginoon. Dahil mahal kayo ng Panginoon. Sabihin ko na po, naalala ko yung, if I'm not mistaken, si Maria, yung kapatid ni Lazaro na binuhay ng Panginoon. Sabi na, before po mamatay ang Panginoong Jesus, binuhusan na siya ni Maria ng pabango, which is yung pabango na yun ay ang halaga po niya is 300 na pilak. Sa panahon na yun, ang 300 na pilak po is napakahalaga po sa mga Hudyo. Pero binuhos po ng babae yun yung pabango sa kanya. Tapos maraming nag-against, especially po si Judas Iscariote. Sabi niya, bakit mo binuhos yung pabango na yan? Ang mahal-mahal yan. Bakit kailangan ibuhos yung pera na pwede ipangbili sa pabango na yun ay pwede pang gamit para sa mga mahihirap, diba? So, may mga nagalit po dun sa babae bakit na binuhos nila pabango ang Panginoon Jesus. Pero ang sagot ng Panginoon, ilang sandali na lang niyo kung makasama. Mabuti ang ginawa ng babaeng ito sa akin. Dahil ngayon pa lang, ito yung kaya nang gawin para sa akin. Ito yung kaya nang gawin para sa akin. Mawawala ako sa inyo ng sadaling panahon. Ng matagal na panahon, hindi ko maalala ba't sabi nila, mawawala ako sa inyo. Pero ang maghihirap, makakasama ninyo. Sabi ko sa sarili ko, ano bang mensahe meron nito? Ano bang mensahe ang maestrong iparating sa akin? Maisip ko, ang daming ginawa ng Panginoon sa buhay ko. Napakasama kong tao, pero sabi ni Jen Ramirez, out of the cauldron, out of the devil, parang kinuha ka ng Panginoon mula sa kaaway. Kinuha ka ng Panginoon mula sa kaaway. Ay, napakalaking pribilehiyo sa isang katulad ko ng makasalanan na binigyan ng Panginoon niya makapasok sa kanyang kaharian. Binigyan ng Panginoon na nakaligtasan. Nanggap ko ang Panginoon Jesus. Pero, syempre, nakikipagbaka pa ako ngayon sa kaligtasan na ibinigay sa akin ng Panginoon. Pero napakalaki ng pag-ibig ng Panginoon na ang isang katulad ko lang sa mga tao, isang katulad ko lang babae nang walang-wala, i-compare sa mga tao. Pero sabi ng Panginoon, nilinis na ng pananadulo na ang kasalanan ko. Naalala ko, September 16, it was my 7th year anniversary sa Panginoon. Sabi ko sa Panginoon, ano ba yung nais niya na regalo na ibigay ko para sa kanya? Sabi ng Panginoon, anak, ipanalangin mo, ayoko kong sabihin sana. But, ito po yung sinabi ng Panginoon. To all the Christians out there, napakahalaga na pananalangin natin. Hindi lamang po para sa ating mga sarili, kundi para sa mga tao na nakapaligid sa atin. Napakahalaga po ng pananalangin para sobrang napakahalaga. Sabi ng Panginoon sa akin, anak, ipanalangin mo mga ibang tao. Diringgin ko ang panalangin mo sa kanila. Sabi ko, madali lang para ipanalangin. Pero anong sabihin ko sa inyo?
me guys, sa mga nakikinig po, sa mga nakakapanood po nito. Hindi lang nakikiusap po sa inyo, ipanalangin din po ninyo ako at hindi lang po ako, kundi lahat po ng mga Kristiyano na nakakaranas po ng ganito. Nakakaranas po ng pakikipagpaka sa buhay espiritual na lang. Pero sabi ng Panginoon, laging sinasabi ng Panginoon, anak, kasama mo ako. Huwag kang matakot, kasama mo ako. Ang video po na to ay inaali ko sa Panginoon Jesus. At hindi lang po para sa akin. So, nawa, nilangin ko na sa mga nakanood ng video na to, buksan po ng Panginoon ang puso ninyo at marinig po niya ang tinig ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Yes, Lord, hallelujah, Jesus. At this hour, kailangan ko sa mga nanonood po sa video nito, ipikit po natin ang ating mga mata at manalangin po tayo. The Holy Spirit within us, speak with us. Hallelujah, Jesus. Amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng Panginoon Jesus, at sa patnubay at gabayan ng mga Espiritu. Panginoon sa mga oras po ito, humingi po kami ng kapatawaran ng mga kasalanan, buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa. Patawarin niyo kami, Panginoon Jesus. Linisin niyo kami, Panginoon, ang mga puso, ang isipan, Panginoon. Napatuloy po namin na magawa ang kalooban ng para sa amin. Hindi po yung kalooban namin sa sarili po namin ito. Let your will be done to us, Panginoon, siyang mayayari. Hindi po yung kalooban namin, Panginoon. Patuloy po namin kayo pinupuri. Ano man pong gawa ng kapawan. Sabi mo nga po, tawagin namin minsan. Tawagin namin kayo at darating kayo sa mga Panginoon. Lord, sa mga alisan, sa mga nanonood po sa iyong mensahe sa kanila, dalangin ko po na patuloy po kayong kumilos sa buhay po ng bawat sa puso nila. Na kanibilan ng Espiritu, ang siyang kumilos sa bawat sa puso kanila, Panginoon. Let them, God, shower them, God, with the Holy Spirit of God. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, we pray for God. God, your name, Jesus, that the Holy Spirit shower with them, God. In the mighty name of Jesus, in the guidance of the Holy Spirit. Everybody says, Amen. Yan po ang mensahe ko sa inyo. Magpakatatag po tayo. Matag po tayo matakot. Huwag po tayo matakot. Tumawag sa Panginoon. Andiyan lang po siya sa atin. Salamat po sa pakikinig.